sinasamba, nagdakilain, tinataas ka namin, Panginoong Yesus. Tawag Diyos sa kaawitan, niyaya mo, pasalamatan, pag-ibig mo'y wagas. Aming Panginoon, tawag Diyos sa pupurihin, sinasamba, nadakilain, tinataas ka namin, Panginoong Yesus. Tawag Diyos sa kaawitan, niyaya mo, pasalamatan, pag-ibig mo'y wagas. Aming Panginoon, ang banal mong Espiritu, ang kalakasan kong gabay, Panginoon, manalangin ka sa buhay ko, pupusin ako, upang mabuhay na nalulugod sa iyo. Ang banal mong Espiritu, ang kalakasan kong gabay, Panginoon, manalangin ka sa buhay ko, pupusin ako, upang mabuhay na nalulugod sa iyo. Ang banal mong Espiritu, ang kalakasan kong gabay, Panginoon, manalangin ka sa buhay ko, pupusin ako, upang mabuhay na nalulugod sa iyo. Manalangin ka sa buhay ko, pupusin ako, upang mabuhay na nalulugod sa iyo. Upang mabuhay na nalulugod sa iyo. Upang mabuhay na nalulugod sa iyo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ay sumayaw at umiyak sa ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. Amen. Hallelujah.
Ang iyong Panginoon, labis akong nagkagalak, kasambahin ka aming Diyos. Pagkakapil ang gawa, labis akong namamangha. Kaya naman sa puso ko ay nagmumuli, papuli para sa nag-iisang totoo. Ikanagap ngayon ang dakilang Panginoon. Labis akong nagkagalak, kasambahin ka aming Diyos. Pagkakapil ang gawa, labis akong namamangha. Kaya naman sa puso ko ay nagmumuli, papuli para sa nag-iisang Hallelujah, 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 ang Panginoon, labis akong nagkagalak, kasambahin ka aming Diyos. Pagkakapil ang gawa, labis akong namamangha. Kaya naman sa puso ko ay nagpupuri, papuri para sa nag-iisang Hallelujah, 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 hallelujah.
Amen. Malakas ang palakpak sa ating Panginoon. Amen. Napagod po ba kayo magpuri sa Panginoon? Hindi. Bagkos ay tayo pinalalakas ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagsayaw. Amen? Amen. Taas natin ang ating mga kamay. Sambahin natin ang ating Diyos sa buhay. Pagkat karapat-dapat siyang pag-alayan ng papuri at pagsamba. Siya ang Diyos na tumawag sa bawat isa sa atin. Siya ang Diyos na buhay, dakilang manggagamot. Amen? Hallelujah. Uuhawan ka namin, Panginoon, ang iyong mga salita. Pagkatunay po na kung wala ka, Panginoon, sa aming buhay, wala po kami magagawa. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Uhawan kita aming Panginoon, harapan ng kaluluwa o ikaw. Aming nasasaktan, hindi pa rin ito makahadlang sa pagtulog ko. May kagalakan, Wala akong ibang nais. wala akong ibang nais, kundi ang makita ka, kaluwalhatian mo, maranasan pupurihin kita habang nabuhay. Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Minsan pa kinauuhaw kita, Panginoon. Uhawan kita aming Panginoon, hanahanap ng kaluluwa o ikaw. Nasasaktan, di ba rin ito makahadlang sa pagtulog ko? May kagalakan, wala
Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Luluwalhatiin at dalakilaan ka, Panginoon, sa iyong kabutihan, na patuloy mo kaming iniingatan, Panginoon, sa bawat oras, sa bawat araw, Lord. Nariyan ka palagi sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa aming mga kapatiran na nandito naman, Panginoon. Parang purihin ka, luwalhatiin sa iyong kadakilaan. Salamat, Lord, sa aming mga youth na patuloy din silang iniingatan, Panginoon. Binigyan mo sila ng katalinuhan na nagmumula sa inyo. Ang organist, Lord God, na pagmuno ni Brother Rubin. Salamat, Panginoon, sa mga choirs, sa magandang tinig na patuloy mo iniingatan, Lord God, lalo na sa darating na linggo na mayroon silang contest, ano ba yun? Yung concert, Lord God, bigyan mo sila ng magandang busis na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, na patuloy ang gawain mo dito, Panginoon, yung nag-iibigay ng ikapo, Lord God. Pagpalain mo, Panginoon, ang higit sa sapat. Kaya wala kami magagawa, Panginoon, kung hindi mo kami samahan. Ikaw nagsabi kung hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa iyong salita na nagmumutawid gagaling sa iyong bibig. Lord God, mayroon kaming kahinaan. Palakasin mo kami palagi, Lord God. Lupay-pay kami kung wala ka sa aming mabuhay. Ikaw ang nakaalam sa aming mga pangangailangan sa araw-araw. Bigyan ng kapayapaan, Lord God, ang buong mundo. Bigyan mo kami ng kalutasan sa mga problema, Lord God. Si Sister Jenny, nagpaplas, Lord, na maraming bayaran. Tinataas namin din sa inyo. Tulungan mo siya, Lord God, sa kanyang mga pangangailangan. Ang sheep house, Lord, salamat sa iyo, Ama, na patuloy na marami pa rin turista, Lord God, na pumapasok. Salamat sa iyo, Ama. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami, Panginoon, sa lahat ng masama. Amen at amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa iyo, kapatid. Sabihin natin sa ating mga katabi, pinagpala ka. At mahal ka ng Diyos. At mahal ka ng Diyos. Amen. Taas nga po na kami mga pinagpala ng Diyos. Amen! Ayan, talaga nga naman, God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Sino pong nais na unang pampatotoo? Ang una pong magpapatotoo ay mas lalo pa pong pagpapalain ng ating Yahweh El Shaddai. Amen. Ayan, si Sister Lady po. Hi. Magandang gabi po sa ating lahat, sa ating Yahweh El Shaddai. Salamat sa ating Panginoon na marami tayo. Wala kasing pasok din pala ngayon. Salamat ko sa ating Panginoon na dagdag na namang edad ngayong buwan. Salamat din sa ating organist na birthday din niya. Simula sa 4, ano kami nakasama hanggang ngayon.
18 years na tayo, simula na muna, nandito pa rin si Brother Robin. Thank you sa ating Panginoon. Binigyan ng kalakasan ng ating organist. Meron na tayong choir sa Payong. Mayroon kasali din sila sa concert sa Linggo. Salamat sa ating pamumuno ni Brother Robin. Salamat sa yung patuloy na ikapo, parang ipatuloy ang gawain dito, yung ano natin sa ating, ibigay natin sa ating preacher. Alam naman natin na mayroon talaga, mayroon tayo ibigay ng panggasolina. Salamat sa ating Panginoon na ingatan at pagpalain, lalo na nag-ikapo. Pasalamat ko sa ating Panginoon na dami kasi nagsabi sa akin niya, 60 ka na. May discount kasi 60, gusto ko na 60 din. Kaya umuwi ako ng Bohol, sabi sa konduktor sa bus, senior, lumagan mo na lang ako. Kahit anim pang taon na kulang. Salamat sa ating Panginoon na binigyan ng mahaba pang buhay, bigyan tayo ng kalakasan. Birthday ko kasi nakarang araw. Thank you. Salamat sa ating Panginoon na kami ni Brother Robin magkasama kasi. Hindi ko malimutan talaga. Yung patawad sa ating Panginoon, bisan kahit sabihan kung oo, senior, kahit hindi senior, maganda kasi 20% pagkain, 20% discount sa sakyanan. Gusto ko kasi mag-senior na. Yung puti ka kasi marami na. Gusto ko mag-senior na din. Salamat sa ating Panginoon na nariyan siya palagi. Hindi po yung mapuso natin, hindi lang yung katawan natin na nagpunta, pero si Lord ang naghipo sa inyo, sa atin lahat dito. Amen? Amen. Okay, marami tayo. Thank you, Lord. Nandito na din yung kapatid ni Andre. Mag-choir din yan, Robin. Salamat sa ating Panginoon na ang mga choir, ano ko lang, mayroon pang nakasimamot. Pero marami nang nakangiti. Mayroon pa din. Huwag naman ano nyo eh. Nandyan kayo harap ni Lord, nagkakuhan kayo nakasimamot. Dapat smile kayo palagi. Yun ang hinano natin. Pag masaya, hindi natin, yung masayahing tao, hindi mabili natin sa mercury drug. Walang sakit basta masayahin tayo. Masayahin tayo kay Lord. Nandyan si Lord palagi sa ating buhay. Mayroon pa lang silang iski sa darating na Bernice. Atin tayo mga workers. Kung sino yung available sa youth, ha? Atin kayo. Sister Remy, atin yung. Sister Bibi, lahat ha? Atin yung mga workers. Kung pwede atin tayo. Atin naman tayo ni Brother Danny. Diyan lang sa likod kung siya sa Morelio. Hatid sundo yung Brother Robin. Brother Danny. Salamat sa atin. Silang mag-asawa, coordinator na active sa ating gawain. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Tunay nga naman pong pinagpapalang ating kapatid at ang ating gawain. Ayan. Sino pong nais na sumunod? Nakakapatid ako. Ayun, si sister po. Palakpakan po natin. Magandang gabi po sa una-una sa ating Lawrence Shaddai at sa ating po lahat. Bali, actually, last Friday hindi ako nakapagpatotoo kasi nasabi ko, ano ba yung ipapaturo ko? So, yun nga. Bali, parang na-remind sa akin ni Lord na yung everyday lang na ano natin is miracle na. So, yun nga. Napagpapala tayo sa araw-araw na kailangan natin sa pagkain, ganun, tubig, so sa lahat. So yung ipapatuto ko last Tuesday, bali kasi dito sa atin, mahirap lang sumakay. So, ang ano ko, may nakita kami ibang toda, hindi toda, ibang samahan. So pinara namin, sabi namin, pwede na po muna kayo magsakay kasi wala namang tricycle. So pag labas na dun sa kanto, meron siyang na parang natakot ako kasi muntik-muntikan kami ma-disgrasya, parang mapunggo. Sabi ko, Diyos ko Lord. So doon ako nag-start na nagdadasal ako. So anong salmo. Tapos after nun, meron na naman siyang pinat na Montero. So natakot na ako kasi nagsalita siya dun sa Montero. O Mayor, sabi niya ganun. Aga-aga, nakakabwisit. Ganun yung turn niya. So
parang na-remind sa akin yung mga napapanood natin ngayon sa TV, na ano, yung parang, yung pagka nagkakainitan ba sa kalsada. So yung driver ng tricycle, hindi rin siya nagpapatalo doon sa Montero na driver. Inaano niya, dinidikitan niya. So yung kabog ng dibdib ko, tumitindi. Sabi ko, Lord, ingatan mo po kami. Sabi ko ganyan na, sana dumayo sila sa bawat isa. So ang nangyari, inaano niya, nirarat-rat niya talaga. Nagsasalmo na ako, nakailasalmo na ako. Sabi ko, Lord, dito na po ng way kung paano siya lumayo. Alam niyo ba, grabe, nung pagkaganon ko, pagkatapos ko nung pangatlong salmo, tumunog yung yung kanyang sidecar, dun sa may pilihan ng, yung pangatlong gulong niya, para siyang nilalagari. Sabi ko, kuya, ano ba yung tumutunog? Sabi nung katabi ko, nabasag daw yung bearing. So natakot ako. Nandito pa lang ako sa tabi. So ang nangyari, dahil nagraratat siya, tumigil, parang gumano siya, yung humila yung kanyang sabi ko, Lord, ito po ba yung yung ways mo para siya lumayo. So nawala na yung Montero. Kaso nga lang, takot na takot kasi yung kapit ko, parang mo yun, parang hindi na ako nakaupo kasi nga natatakot ako. Baka biglang pumanas yung gulong sa kabila. So, yun nga, sabi ko sa kanya, pagkababa, sabi ko, pakitingnan mo muna yung iyong gulong kasi baka mamaya may sumakay at doon na yung mo matanggal. So, yun nga. So, ganong pangyayari sa mga ganong mga maliliit na so, yun talaga na si Yahweh El Shaddai ay hindi tayo pinapabayaan. Maraming salamat. Ayan, today sa araw-araw, bibigyan tayo ng blessings ni Lord. Maliit man or malaki. Amen. Sino pa po ang nais na magpatotoo? Kung wala na po, tadako na po tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating gawain. Napangungunahan po ng ating kapatid na si Brother Chito Adnabante. You're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, and God Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai.
Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos na makapangyarihan, muli po sa gabing ito, kami po'y nagkakatipon, umaasa na Ikaw ang Diyos na himala, ang Diyos ng kagalingan, ang Diyos na answered prayer sa bawat prayer request. Higit sa lahat, ang Diyos na nagpapagaling sa lahat ng uri ng mga sakit. Panginoon, sa mga pagkakataon na hindi naabot ng aming mga kakayahan, sa mga sitwasyon na hindi na po namin kayang malabanan, Ikaw ang magbibigay ng lakas ng loob, magbibigay ng karunungan, nang sa ganun o Lord, makalampas kami sa mabigat na hamon ng buhay. Sa gabi ito, dalangin po namin na mangusap ka sa bawat makikinig. Abutin mo ang pangangailangan ng mga lingkod mong ito at maranasan, Panginoon, ang iyong presensyang banal na sa aming pagtitipon sa lugar na ito, O Diyos, ay hindi kami umuwing bigo, hindi kami umuwing luhaan, kundi tagumpay na nagagaling sa iyo. Panginoon, minsan pa, dalangin po namin kung paano ka nagtagumpay sa lugar na ito ng maraming beses. Idagdag mo ang gabing ito sa iyong tagumpay. Panginoon, maraming salamat. Ang paborit parangal sa iyo namin ibinabalik. Sa pangalan ni Jesus, say Amen. 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 And Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon.
sa pag-asa narito sa hirap, nakahandang tulungan ka. Yan na lang ba ang papuri natin sa Panginoon? Yung buhay na palakpak ay away sabay. Yung palakpak ang mga answer prayer. Amen, amen, amen. At harapin mo ang iyong katabi, sabihin mo, kapatid. Smile naman dyan. Amen. Sabihin mo sa kanya, kapatid. Kapatid, Andyan ka pala. Masyadong malalim ang ating mga iniisip, ano? Just enjoy the moment at makinig po tayo sa gabi ito. The Gospel of Jesus Christ according to St. Mark, chapter 1, verse 40 hanggang 45. Sumainyo lahat ang Panginoon. May isang kitongin lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapapagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya, sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon din nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi nahayagang makapasok ng bayan sa Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na puok at dooy pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Mga answered prayer na anak ni El Shaddai, ito po ang magandang balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Malinawin ka. Kung gaano kalakas ang kalakas mo, sabihin mo kapatid, advance, happy birthday, advance, happy Valentine.
Ang mga ngiti nyo parang mga in love, ano? Amen. Pwede na po kayong umupo, mga kapatid. Sila nanay, unang nag-celebrate ng Valentine. Makarin sila nanay. Amen? Sa gabi ito, atin pong ilagay ang ating puso sa presensya ng Diyos. Nang sa ganon, sa ating pagtipon-tipon, ay maging makabuluhan. Amen? At ako'y naniniwala na si El Shaddai ay minakalaan sa bawat isa sa atin. Naniwala ba kayo na walang pinipili ang Diyos? Ang Diyos ay hindi nagtatawi. Amen? Lahat ng may kahilingan, lahat ng may prayer request, ayon sa kanyang kalooban ay kanyang ibibigay. Amen? Sabihin mo sa iyong kapatid, alam mo ba, ang ibig ng Diyos ay pagpalain ka. Amen ba? Kapag ganon, yung ating mindset, ay mawawala yung ating mga worry sa buhay, mga agam-agam, at minsan dumarating sa buhay natin na tayo ay nalulungkot, amen? Na tayo ay natatakot na wala naman tayong kinakatakutan. Sometimes we are worried na hindi natin alam ang rason kung bakit tayo natatakot. But then, kapag na-figure out natin, kapag na-realize natin, kapag nakita natin ang ating buhay spiritual, mga kapatid ko sa Diyos, magiging maayos ang bawat minuto, bawat oras, bawat araw, bawat linggo at buong buhay natin sa harapan ni Yahweh El Shaddai. Amen ba? Most of the time, ang tao ay lumalapit kapag dumarating yung sitwasyon na hindi na kaya ng pera niya. Kapag dumating pagkakataon na sinukuan na siya ng doktor, mga kapatid. Lumalapit ang tao kapag lahat na na-text ng kanyang kaibigan ay hindi siya pinautang. Amen ba? Sa mga gusto natin, we come to the point of, sabi nga sa mundo ay, dead end. Sabihin nyo, dead end. Sa anak na siya ay walang dead end, mga kapatid. Yung tayo ay sapul na sa mga sitwasyon. Pag sinabing dead end, ito yung pinaka-worst sa buhay ng tao. Yung di mo na alam ang yung gagawin, yung hindi mo na alam kung saan ka pupunta, at ang mangyayari na lang sa atin yung hindi ka na makakatulog at hindi ka na mapakali sapagkat hindi mo na alam ang iyong gagawin. Amen ba? Kailan ito nangyayari? Kapag ang sitwasyon ay parang hopeless na. Kapag we are in despair, mga kapatid, kapag tayo ay desperado na sa buhay, at walang tao na hindi nakakaranas ng desperation. Amen ba? Bata, matanda, we come to the point of desperation, mga kapatid. Bakit tayo nag-desperate? Bakit tayo nagkakaroon ng despair? Kasi tayo ay limitado lang ang ating kakayahan. In this world, there is no such unlimited. Sa mundo ito, walang unlimited, mga kapatid. Amen ba? Sabi nga sa Eat All You Can, unlimited daw yung rights, pero hindi naman talaga totoo. Sapagkat actually sa mundong ito, there is no such unlimited. Ang walang hanggan lang, the only infinite in this world is God. Siya lamang ang Diyos na unlimited. Amen ba? Kahit maganda na sa mga problema natin, sa mga karamdaman, sa mga suliranin, kailangan natin yung tinatawag na touch by grace. Sabihin mo, touch by grace. Yung tayo ay abutin ng habag ng Diyos. Yung tayo ay abutin ng biyaya ng Diyos. At ito'y hindi natin makakamtan based on our own ability, base sa ating kakayahan, base sa ating pera, base sa ating mga kayamanan, kundi sa habag ng Diyos. Sabi ko nung nakalibot ako yung linggo, ang pinaka-worst situation sa isang tao ay magkaroon ng sakit na keto. Amen ba? Sana wala dito sa lugar natin may keto. Sapagkat
ito ay sa Old Testament, ang may ketong ay nagpapakita na siya'y makasalanan. Amen ba? Kaya tanungin mo ang iyong katabi, kapatid, may ketong ka ba? Sagutin mo, sister, brother, maghanap ka ng kausap. Amen ba? Alam nyo, yung babaeng ito ay nasa kanyang tinatawag na desperate situation. Ang ketong ay hindi na gumagaling sa Old Testament. Only sa gospel na ito by the grace of the Lord. Walang specific na medication. Walang sapat na gamot na para magpagaling dito. And the worst thing sa isang may ketong ay buhay ka pa, nabubulok na. Amen ba? Isang napaka-desperatong pangyayari na tayo ay humihinga na mas matalis pang mamatay pero hindi namamatay. Bagkus lalong nabubulok. Amen ba? At alam nyo, wala nang ibang inaasam ang may sakit na ketong ay siya ay matapos na ang buhay. Kasi hindi niya na wala na isang pag-asa. Pag naubos na yung kamay na nabulok, susunod na kung anong bahagi ng katawan. Hanggang siya'y malagutan ng hili niya. Amen ba? At alam niyo, nakakatakot, halos bulok na yung katawan, hindi pa namamatay. Amen ba? Nung ako'y ma-assign ng Kalmana, ako ay na-assign doon para mag-mission. Kung alam niyo yung Tala Hospital, nandoon yung maraming may ketong. Sa labas ng Tala Hospital sa Caloocan, maraming tindang alcohol. Kasi bago ka pumasok, kailangan lagyan mo ng alcohol ang iyong kamay at ang ballpen doon walang hirapan, magsarili ka ng ballpen mo. Kasi dahil pa yung mga virus, mga kapatid. So pagtok ko doon, kasama ko yung aking sister wife. Pagpasok ko pa lang sa isang kwarto ng magtutok ako, alam yung ramdam ko na ang langsa ng amoy. Ang baho ng amoy. Pero sabi ng mga doon, brother, itong mga may ketong na ito medyo galing-galing na kasi nagkakaroon na ng medication. Pero hindi ako nagsasabing palagpakan natin ang Lord. Alam niyo kung bakit, sabihin niyo bakit? Kasi pag pinalagpak ko, baka mahulog yung mga aglaw nila. Hindi ba kayo? Kaya pag sinabi ko lang, purihin ang Panginoon, gumaganyan-ganyan lang sila na naamoy ko lalo yung langsa. At sabi ko, Lord, sana wag kaming kumain dito. Kasi kahit kaano kalakas ng stomach mo, ng yung loob mo ay magdidirit ka rin. Sabi nga ng isang brother, alam mo brother Chito, ang pinakamaskit sa amin, hindi yung sakit na ketong. Alam niyo kung ano? Yung panderihan sila. Kapag tayo ay iniiwasan na ng tao, kapag wala nang kumakausap sa iyo, ang sakit sa loob. Amen ba? Kaya malimit ang desperation ng tao kapag wala sa kanyang nagmamahal, wala sa kanyang nagmamalasakit, okay lang yun. Bumili na lang kayo ng magmamahal. Pero yung pandirihan ka, ang hirap naman. Nakikinig ba kayo? Nung pandemic ka, galit na galit ako sa asawa ko kasi bago pumasok, pinububo ko ng alcohol. Huwag kang pumasok, aba? Dahil ko pa yung may ketong. Amen ba? Ang sakit sa loob, di ba? Kaya nga itong may ketong na ito ay nasa hopeless situation. But she touched by the grace of God. Sa buhay natin, wala nang tayong ketong mga kapatid. Mayroon tayong mga karamdaman. Mayroon tayong mga brokenness. Mayroon tayong mga pagkabasag sa ating pagkatao. Amen ba? And that's why kahit wala tayong ketong, wala tayong sakit, sometimes we are not happy. We are not joy. Sapagkat mayroon tayong mga dinadamdam. Wala kang karamdaman, may dinaramdam. Amen ba? Sabihin mo sa katabi kapatid, may dinaramdam ka ba? Tandaan nyo, iba yung may karamdaman sa may dinaramdam. Amen ba? At ang dinaramdam na ito ay hindi wala kang makikita ang sugat, hindi ito nadidetect sa high blood, hindi ito nadidetect sa blood sugar, sapagkat ito isang emotion, ito'y damdamin na nagbibigay ng sakit ng kalooban. Sabi ng mga napagsabihan na hindi maganda, buti lang pinatay mo na ako kaysa pagsabihan mo ako ng ganyan.
Kapag tayo ay nakapakarinig ng salitang hindi maganda, nagdaramdam tayo. Nasasaktan tayo mga kapatid. Amen ba? Sometimes binabaon-baon natin ito habang tayo ay natubuhay. Maraming taong may mga trauma, may mga sakit na hindi na gumaling, hindi na nakalaya sa kanyang emosyon, hindi na nakamove on sa buhay. Kaya hindi na siya umasenso kasi iginapo siya ng kalaban sa kanyang pakiramdam. Amen ba? Sabihin mo sa iyong katabi kapatid, huwag mong isipin ang dinaramdam mo. Sapagkat mahal na mahal. Mahal na mahal. Mahal na mahal. Ikaw ni El Shaddai. Amen ba? Wala pa ka natin natin. So, wala man tayong karamdaman na eto, kailangan natin nandito tayo because we want God. Na may mga bagay, may mga sitwasyon that only God can answer. Sabi nga ng mundo, ang daming nabibili ng pera, pero hindi lahat nabibili ng pera. Amen ba? There are many things that priceless. Walang katumbas na value. Walang katumbas na halaga. In tanging grace ng Lord, tanging habag ng Diyos, ang kanyang tawag na kagalingan, mga kapatid. Amen ba? Along the way, habang tayo nakikinig, mga kapatid, let us analyze ourselves. Ano ang gusto mong ilapit sa Diyos sa gabing ito? Ano yung mga bagay na nagpapahirap sa atin? We must be aware na sa ganun ng paglilingkod natin ay magkaroon ng joy. Na hindi mo pa man nakakamtan yung pinakanais-nais mo. Meron ka ng contentment, meron ka ng kasapatan. Bakit? Wala ka na nahanap natin pa. Bakit? Nandoon na yung fulfillment sa iyo ng Diyos. Sometimes nagkakamali tayo sa pag-answer prayer. Kasi ang dami nating gusto sa buhay, gusto ng bagong bahay, gusto ng sasakyan, gusto ng asawa, gusto ng anak, gusto ng trabaho, gusto ng pera. Pero nakakalimutan natin ang dapat nating gustuhin ay sa Jesus. Amen ba? Sabihin mo sa katabi kapatid, kung meron man na pwedeng gustuhin, ay hindi yan iniisip mo, kundi si Jesus lalampas sa mga iniisip mo. Amen ba? Palapakan natin ang ating Panginoon. Ano yung dapat nating makita sa gabi ito? Recognize our need for healing. I-recognize natin saan tayo pagagalingin ng Diyos. Amen ba? Saan ka pagagalingin ng Diyos? Sabi ng may reaper, sabi ng may ketong lumapit siya. Alam mo, yung may ketong dapat isolated yun, dapat malayo siya. But, naglapit siya kay Jesus. Naglakas ng loob siya na lumapit kay Jesus at hindi siya tinagpuan ni Jesus. Sapagkat walang ibang pwedeng magpagaling sa kanya ang Jesus. At ang sabi ng Panginoon, ibig ko lumalit ka. Amen ba? Sabihin mo sa katabi kapatid, ibig ko, yumaman ka, ibig ko, lumakas ka, ibig ko, magka-boyfriend ka. Sila namin, baliwala, bahala kayo dyan. Hindi tingin na kayo, yung mga kabataan, hindi lang nagpapalata ang umingitin, no? Inihintay-hintay nito yung Valentine's Day. Amen ba? Yung mga lola natin, wala na silang pakialam. Hindi na nila mababantay yung cellphone kung may kachat. Amen ba? Pero alam nyo, lahat ng magagandang bagay ay ibig ng Diyos. So we need healing, mga kapatid. May mga bagay na kailangan tayo ay gumaling. Alam nyo, at the age of 54 na ako ngayon, atin-atin lang. 54 na ako, there are many times sa buhay ko na I am sick. Alam nyo, ang dami kong dinaan ng trials. Sabi ko nga, maraming beses ko nang hinamon ang asawa ko, maghiwalay na tayo. Sinabi ko na sa nanay ko, ayaw ko nang mag-preach
Amen ba? Pero hindi pinahintulot ng Diyos. Amen ba? Bakit hindi kami nagkakahiwalay? Sabi kasi ng asawa ko sa tatay ko, tayo, huwag kang mag-alala. Hindi ko hinihiwalayan ang anak mo. Pag namatay na yung tatay ko, wala na siyang pag-asa magsabi ko ulit. Pero hindi yun. Anong ibig kong sabihin? We have many shortcomings in this life. Kahit tayo ay buo, kahit tayo ay mabait, marami tayong dapat gumaling. Amen ba? Tanungin mo ang iyong katabi, kapatid. Anong ibig mo na gumaling sa sarili mo? Sagutin mo, sister. Anong pakialam mo? Ganyan yung mga marites, di ba? Tatanungin ka, nagmamakaawa sa'yo, pero ikichismis ka pala. Amen ba? Kaya pag sumbong ka, hindi sa kapwa mo, kundi sa Diyos, mga kapatid. Siya ang magpapagaling sa atin. Sabi nga ni Brother Mike, when you are in trouble, when you are in panic, when you are in trials, don't be troubled, but be stopped and pause a while. Magtigil tayo, magpahinga tayo, at lumapit tayo sa Panginoon. Amen ba? So we have to recognize ourselves for healing. I-realize natin ang ating sarili. Magagalitin ba tayo? Tayo ba ay matampuhin? Tayo ba ay inggitero-inggitera? Ano ba yung mga dapat gumaling sa atin? Because you will never be happy kapag mayroon tayong mga sakit spiritual. Maniwala po kayo. We will never enjoy this life kapag mayroong demonyong nasa pagkatao natin. And that's why we need for healing coming from God. Kung tayo ay matampuhin, we become stronger, mga kapatid. Amen ba? Kasi minsan, nagkaedad na tayo, nagkaasawa, nagkaapo, nagkaanak, di tayo nagbago ng buhay. At mahalaga, mga kapatid, ma-realize natin, Lord, ano ba ang ibig mong pagalingin sa akin? May mga tao na laging nagpapakamatay, alam niyo kung bakit? Walang nakikitang magandang bagay sa buhay nila. Amen ba? Amen ba? Maraming taong gustong magdikte because they never see what is the good thing in their lives. Pag na-recognize mo na ang nagpapahirap sa'yo, magiging masaya ka. Alam nyo, nung una tampuhin ko ako, mga kapatid, pag hindi ako pinapakati sa gawain, pinapatamaan ko sa prayer meeting. But along the way, nahubog na ako ng Panginoon. Nung maasin ako ng Mindanao, natulog ako mag-umaka, piyestang-piyesta yung lamok kasi wala akong gumot. Kinumagaan, sabi ni sister, brother, nakalimutan ko kagabi, yung gumot nasa mesa na, di ko na ilagay sa kwarto nyo. Sabi ko, okay lang sister, hayaan mo minsan magpiyesta naman ang lamok. Alam nyo, nandoon yung tampo ko, yung galit ko. Ang tagal kong inipon yun sa isip ko. Pero hindi pala yung sister ang pinapahirapan ko kasi wala na siyang pakialam. Kahit nagtatampa ako, naging hindi niya na alam yon. Sinong pinaparusahan ko yung sarili ko? Sana matuto ako na huwag natin tampuhin. Pag nangutang ka, di ka pinautang, sabihin mo lang, Eddie, wow. Hindi kinig ba kaya? Kasi pag di ka pinautang, pagdating ng buwan, pagdating ng taon, wala kang utang. Hindi ka naman nakautang. Nagiginig na kayo? Pero ang punong liquid, tinuturo yan, mga kapatid. Kailangan makita natin ang ating kamalian. Kasi maraming taong marunong magbasa ng buhay ng iba, pero hindi niya nababasa ang sarili niya. Sometimes we are unreasonable. Galit tayo lagi, pero sa ating sarili, alam naman natin tayo'y mali. Amen ba? Itaas yung kamay mo. Dalawa. Sabihin mo, Lord, bahala ka na kung ano ang sakit ko. Amen ba? Mayroon tayong sakit, baba na po. Mayroon tayong sakit spiritual, emotional. May mga taong mapera pero malungkutin. May mga taong simple lang ang buhay pero masayahin. At alam niyo, mayroong mga karamdaman nagpapahirap sa buhay natin. Amen ba? Sabi ko nga, may mga mayaman na mukhang mahirap. May mga mahirap na mukhang mayaman.
Nakikinig pa kayo? Sabihin mo siyang katabi, harapin mo kapatid. Hindi ka lang mukhang mayaman. Mukhang maganda ka pa. O, di ba naniwala naman kayo? Palapakan natin ang Panginoon. We have to recognize our mga kapatid ko sa Panginoon. Tayo lang ang nakakaalam ng ating sarili. Kapag na-fulfill natin yung gusto ng Panginoon, alam nyo, yung pinakamagandang modelo natin ng ating Panginoon Jesus, siya ay maamo, mababa ang loob. Hindi siya mapagmataas, mga kapatid. Amen ba? Kaya niyang harapin ang kalaban, hindi para saktan, kundi kaya niyang ibigay ang kanyang sarili. Kaya niyang supilin ang mga sakit. Kaya niyang supilin ang mga galit sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Nandiyan pa kayo, mga kapatid? So, often we are like the leper, aware of our own brokenness and longing for healing. Yung may leper daw, ang kanyang gusto ay pagalingin siya. Amen ba? Ma-restore ang kanyang kutis, ang kanyang balat, mga kapatid. Amen ba? So, napakahalaga na yung hindi natin kayang baguhin sa ating emotion, yung hindi natin kayang baguhin sa ating damdamin, kaya-kaya pagalingin ng Diyos. Amen ba? God will heal us. God will deliver us from any sickness. Ano yung sickness natin? Emotional sickness, spiritual sickness. Amen ba? Alam niyo ba kapag ang tao ay mataas ang sugar, magagalitin siya, irritable siya. Kaya ang tao ay napakarupok, mga kapatid. Pag mayroon kang karamdaman, magkaroon ka lang ng acid, hindi ka na masarap kumain. Hindi na masarap kumain pag masakit yung sentido mo. Hindi na masarap kumain kapag mayroon kang karamdaman. Kaya hindi maganda ang buhay kapag lagi tayong may sakit. Alam nyo, ang pinakamagandang bagay, magkaroon mo tayo ng karamdaman, kairin natin, sapagkat alam mong may Diyos na nagpapagaling. Amen ba? Amen. Sabihin mo sa katabi, kapatid, huwag kang mag-alala. Lagi mo lang isipin. Pagagalingin ka sa lahat ng area ng pagkatao mo. Amen ba? Parang yung nakita ko sa Facebook, sabi ng anak, Tatay, natinig po ako. Sabi ng tatay, Ama, may kanin yan, maglunok ka ng kanin. Tatay, nandito pa rin yung tinig. Sabi niya, ubusin mo yung kanin, hanggang mawala yung tinig. Kainin mo to yung saging para mawala yung tinig. Tapos naubos yung saging. Nandiyan pa ba anak? Upo, tatay, bakit di nawawala? Sa paasya pala natin ito eh. Alam ko nabasahan na yan eh. Inulit ko lang. Pero maganda rin, di ba? Sometimes hindi kasi natin alam yung ating sakit. Lapit tayo ng lapit kay Diyos, gumaling tayo sa ating karamdaman, but we never know na mayroon tayong dapat pagalingin. Sasabihin ng brother, bumait ka lang, brother Chito, mawala lang ang kulit mo, pagpapalain kita. Pag nawala na yung kakulitan mo, patatangkarin kita. Di ba? Maganda sana yun, di ba? Pero hindi eh. Kasi di natin nakikita yung ating mga karamdaman. Reaching out to Jesus. Alam nyo, kapag nag-isip ka lagi, kapag naglilingkod ka lagi, kapag nagpipray ka lagi, it is a symbol of humility. Amen ba? Kapag lagi mong hinahanap si Jesus, kapag lagi kang nananalangin kay El Shaddai, pinapakita mo na kailangan mo siya. Kapag ang mindset natin ay siya, magiging maganda na yung buhay natin. Alam niyo, noong 2023, ang pinakamalaki kong naabotang pagsubok nung ako'y makabangga. Kaya nung ako'y makabangga sa sasakyan, ang panalangin ko, alam niyo kung ang panalangin ko? Lord, pagpalain mo ang aking pagmumotor, ang aking kaharap, ang aking side, ang right side, ang left side. Pagpalain mo ang himpapawid, pagpalain mo ang nasa likod, pagpalain mo lahat ng driver. Pero hindi pa nag-isang linggo na, bangga na naman ako ng bike. Sabi ko, kahit pala ng panalangin ko, Lord, nangyayari pa yung hindi magandang bagay. Alam niyo, binago ko yung aking panalangin. Sabi ko, Lord, let's go.
Hindi na mahaba yung aking prayer. Kaya baka magkangkat ko sa mga, Lord, let's go Lord, bahala ang Lord. Amen ba? Kasi wala kang naman pupunta eh. Sabi nga ng isang brother natin nasa Pampanga ngayon, Brother, isama kita sa hayop, brother. Sabi ko sa kanya, Nako, brother, hindi ako nagmumotor. Kasi binangkas daw siya ng motor na lasing. Tumilapon siya isang milya, isang metro yata ang layo. Simula noon, di na siya nag-aangkas sa motor. Tapos, sinubukan kong tulungan sa ambel. Sabi ko, Brad, pag di ka na sa motor habang buhay ka, di makakamotor. Sabi ko, pagpunta ko sa ambel, sumakay ka doon. Itisting natin na mawala na yung trauma mo. Ayaw talaga yung mangkas, pinanindigan. Sabi ko sa kanya, brother, kung hindi mo na kaya sumakay ng motor, siguraduhin mo lang na ang jeep na sinasakyan mo hindi makabangga. Kasi, pag makabangga, yung jeep hindi ka nasasakay sa jeep. Amen ba? Sabi ko, pag nadaanan kang problema, kailangan gumaling ka. Kailangan mawala yung trauma mo sapagkat yung mga itinanim ng demonyo sa isip mo ay kayang pagalingin. Amen ba? Oh, kita mo, matutulog na si Papa. Pinagaling na si Brother. Amen ba? Amen tayo? Amen? Medyo mahina na palang panilig. Nakausap ko siya kanina eh. Alam niyo mga kapatid ko sa Panginoon, mahalaga na tayo ay pagalingin ng Diyos. Amen ba? Alam niyo ang trauma ko nung ako'y bata pa? Alam niyo kung ano? Sabihin niyo ano? Mga marites kayo. Ang trauma ko nung ako'y bata pa sa eskwelahan. Pag sinasabi ng teacher, okay class, find your height. Pag sinabing find your height, doon ako sa unahan. Agravante, alphabetical, una pa rin ako. Sa find your height, una pa rin ako, natuwa. Alam niyo kung bakit? May nag-enroll mas mababa pa sa akin. Sabi ko, thanks God, ang taas-taas mo ngayon. Kaya lang, after 1 week nag-drop out, ako na naman yung find your height. Ayun yun. Laki kong inferiority complex, parang maliit na nga ako, minalit ko yung sarili ko, naging inferior ako, parang wala na akong kakayahan na magharap sa tao. Parang palagi kong sinasabi sa sarili ko, wala na akong pag-asa. Pero nung dumating si El Shaddai along the way, at the age of 30, 35, naka-recover mga kapatid. Sumaya na ako, kasi kay maliit ka, kay payat ka, ang mahalaga, alam mo ang sarili mo sa harapan ng Diyos. Amen ba? Harapin mo ang iyong katabi kapatid. Huwag kang mag-alala. Mahal ka ng Diyos. Kapag buo sa isip mo na mahal ka ng Diyos, wala kang ingit. Di mo ikukumpara ang sarili mo sa iba. Hindi ka makikipaghabulan sa iba, kundi ang titingnan mo ang biyaya ng Diyos na para sa iyo. Amen ba? Mahalaga makita natin ito. May isa ng kwento eh. May nagkakantsawan ng mga malalaki yung maliit. Pagbuhatan, di niya nabubuhat yung malaki kasi maliit siya. May nagkakantsawan ng malaki, magkakabula. May maliit na butas yung nakalusot yung maliit. Bahala kayo dyan. Naiwan yung malalaki, sila yung nahuli. Yung maliit nakalusot dun sa maliit, di may advance. Hindi lahat ng bagay malaki magaling. May pagkakataon na ipapakita sa iyo ng Diyos na kahit ano ka man, mahal na mahal ka ng Panginoon. Amen. Mapalapakan natin si Yahweh sa Panginoon. Kailangan magmatugan ng reach out sa ating Panginoon. Showing His faith and desperation, we too can reach out to Jesus in our prayers and faith. So, ang mahalaga, i-focus lang natin ang ating buhay sa Panginoon. Pagalingan niya tayo sa lahat ng aspeto. Magiging confident tayo at mapapakinggan natin yung kanyang response ng Diyos. God will talk to us in a very special way. Makikita mo yung life abundantly. Makikita mo yung buhay na may kasiyahan sa piling ni Yahweh El-Shaddai. Amen ba? Yan lamang po mga kapatid sa ating healing o sa ating mga Diyos. Lumapit ka sa Diyos, tumawag ka sa Panginoon, and I am assured mga kapatid, there's something good will happen to us
I-recognize natin, ano bang sa meron ako, Lord? Ako ba ay magagalitin? Ako ba ay matangkuhin? Ako ba ay rebellious? Ako ba ay negative thinker? Ako ba ay laging depressed? Ako ba ay malungkutin? Ano mang meron ka? Hindi yan kaya ng mga pharmacy. Hindi yan kaya ng doktor. At ang Diyos, ang plano niya at ang ibig niya, tayong lahat ay Kanyang pagagaling. Amen ba? Tumayo na po tayong lahat mga kapatid. Tinatawagan na si brother. Wala ba dyan? Sa gabi ito, ilagay natin ang ating kamay sa tapat ng ating puso as we are waiting for brother. And let us recognize ourselves. Huwag niyong hayaan ang gabi ito'y masayang. Hayaan natin that little by little, tayo ay abutin ng Diyos. Tayo ay hipuin ng Diyos. Kagaya ng isang may sakit na ketong, sa kanyang desperation, sa kanyang hopeless situation, ang plano ng Diyos ay kanyang pagalingin. Wala man tayong ketong o mabigat na karamdaman, mayroon tayong mga sickness sa buhay natin. Maybe sa ating emotional, sa ating spiritual. But lalong-lalo na sa mga pagkakataon na hindi kaya ng doktor, sa pagkakataon na hindi kaya ng medical science, God is a God of healing. God is a healer God. Kaya hayaan mo na siya ang maghari sa pagkatao mo, sa isip mo. Hayaan niya na basagin niya ang mga itinanim ng kalaban na negatibo sa isip mo. Minsan sa ating buhay, hanggang ngayon may iniisip ng hindi maganda. Minsan sa ating buhay, may mga itinanim ng demonyo na dala-dala mo pa. Pero hayaan mo na basagin niya ang mga negatibong bagay nang sa ganun siya ang maghari sa ating buhay. Panginoon, Yes, Lord. inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Basagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon. Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa'yo. Bawal makain sa buhay ko, pusong dalisay ang nais ko. Bawal makain sa buhay ko, nais ko'y maging katulad mo. Panginoon, inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Sabihin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon. Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa'yo. Ikaw ang nakari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais mo. Ang nakari sa buhay ko. Nais ko'y
ay hindi ang mga matagal na nating inaasa. Kundi higit sa lahat, lagi tayong kagaya ng ating Panginoong Hesus. Ang ating Panginoong Hesus ay walang sakit na kagaya ng ating mga nararamdaman, mga negatibong pag-iisip, mga maling pananaw sa buhay, mga maling damdamin, maling emosyon na siyang pwedeng sumira ng ating pagkatao. Kailangan ma-realize natin na wala man tayong ketong. May mga sakit tayo na simula-simula pa ay nandiyan na hindi natin napagtatagumpayan. Kung meron man tayong mga sakit na hindi maganda, at alam natin na tayo lang ang nakakaalam na meron tayo, hayaan natin na ang Diyos ang siyang umabot sa atin. Sapagkat ang ibig niya, tayo ay makalaya sa pagkapos ng kadiliman. Ang ibig ng Panginoon, gumaling tayo sa lahat ng hindi magandang bagay. Mga damdamin, mga pag-iisip, na hindi magdadala sa atin sa maliwanag na buhay. Hindi sa kapahamakan, sa kalungkutan, at kapahamakan ng buhay natin. Panginoon, alam namin kung bakit kami naglilingkod sapagkat maraming bagay na hindi kaya ng aming pera at pinansyal. Naglilingkod kami sapagkat maraming bagay na hindi kaya ng aming magmahal sa buhay. Laging sinumang tao sa mundong ito na magaling, malakas, ay walang magagawa sa amin. Subalit ikaw, Panginoong Hesus, ang nagsabi, ang salita mo'y may kapangyarihan. Ang salita mo'y totoo, ang salita mo'y may himala. Kung bakit kami nagkakatipon dito, Panginoon, sapagkat sa gabing ito, may himala kang gagawin sa bawat isang nakikinig. Ano man ang papahirap sa bawat isa, ano man ang nakikita ng bawat isa aming sakit namin, dalangin namin, Lord, sabihin mo sa amin na ibig mo kami gumaling. Father God, I-bless mo ang mga lingkod mo ito, especially ang mga kabataan. Dalangin ko, Panginoon, na sa kanilang pagkaroon ng edad, pagdalaga, pagbinata, pagpamilya, ay magkaroon ng matagumpay na buhay at maging pagpapala una sa kanilang mga magulang at mga kapatid. Pagpalain ang mga nanay at tatay na nandito ngayon. Pagpalain ang kanilang physical na kalusugan sa kanilang mahabang nilalakbay sa mundo ito. Kung meron ng karamdaman, Panginoon, dalangin ko ang lubusang kagalingan. Kagalingan physical mula ulo hanggang talampakan. Sa dugo, sa balat, sa buto, sa laman, anumang uri ng sakit, in the name of Jesus, ay iyong pagalingin sa pangalan ni Jesus. Pagpalain mo kami sa lahat ng mga karamdaman, kahirapan, kaguluhan. Dalangin po namin, Lord, ang iyong himala ay maganap sa buhay namin. Sapagkat ang tunay mong himala ay magaganap sa araw-araw naming buhay sa pangalan ni Jesus. Father God, i-bless mo ang mga lingkod mo yung nandito ngayong gabi. Unang-una sa lahat ang mga manggagawa mo, ang mga assistant, secretary, treasurer, usherette, mga choir, mandugtog, mga awit, dancing ministry, youth choir. Dalangin ko, Lord, ang pagpapalay dumating sa bawat isa. Pagpalain ang lugar na ito, Panginoon, mag-raise up ka ng maraming paglilingkod na tutulong sa iyong gawain, Father God. Pagpalain mo higit sa lahat ang bawat kahilingan ng mga lingkod mo ito. Abutin mo kaming lahat ayon sa kalooban mo sa pangalan ni Jesus. Say Amen. 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 And Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Congratulations sapagkat ang ibig ng Diyos ay naganap sa buhay natin lahat. Palapakan natin ang ating Panginoon.